Hi mga mi! For today's video ay pupunta nga kami sa school ni Naroon para makapagluto para sa feeding nila. Limot nga rin ako at late ko na rin nabasa yung mga chats sa GC. Yan at sobrang tikas pa nga nitong manok. Kaya naman dali-dali kong tinanggal nga sa freezer para maibatad to. Walang freezer sa daycare center namin kaya anong nangyayari kapag mga ganitong feeding, yung mga ganitong manok at baboy ay pinahabilin nga sa aming mga nanay. So, may mga nakatoka yan every group. At meron din naman nagvo-volunteer kung kanino ihahabilin nga yung mga ganitong manok. Ang ginawa ko dyan para nga lumambot na tong manok, ay binatad ko nga lang siya dito sa tubig at naglagay ako ng suka. Mas mapapabilis kasi yung pag-process ng pagpapalambot natin dito sa manok kapag nalagay tayo ng suka. Ilang naman yung ilalagay natin at dahil nagmamadali na talaga ako, nilagyan ko na rin ng asin. Pwede rin kasing ilagay itong mga ganitong asin kapag wala tayong suka pero ako dinalwa ko na dahil ako ay nagmamadali na para mabilis yung proseso ng kanyang paglambot. Habang nakabatad nga yung manok, ayan, nag-aabil na ako ng sarili ko para mabilis din kami makaalis. Eto, tingnan nyo naman, wala pang 5 minutes ay malambot agad itong manok natin. Hindi naman siya ganun kalambot pero pwede na siyang hiwain. Kaya kailangan nga pala natin yung hugasan. At dito ko lang siya ilalagay sa aking maliit na basket para madali siyang bitbitin. If ever na gusto nyo nga rin pala ng mga ganitong basket, ilalagay ko yung link sa comment section sa yellow basket. Anyway, andito na nga tayo sa daycare center namin at nag-start na rin kami magluto. Every group merong 5 members to 4, tapos kami kasi wala yung isa kaya 3 lang kami nandito. Ang menu namin for this week ay pininyang manok kaya eto yung niluluto ko. Madali lang din kami natapos dahil tulong-tulong din naman kami sa mga kailangan gawin. Pagkatapos na namin magluto, repack na namin to para sa tuwing darating yung mga parents ay ibibigay na lang. At sa tuwing may pasok naman yung mga bata, ito na rin yung pinapakain sa tuwing recess. Kaya naman si Rom hindi na nagbabaon ng mga tinapay at tubig na nga lang. So ayan, sobrang bilis lang din namin dyan sa daycare center at eto pauwi na rin kami. Inaayos ko nga lang dito yung mga lagay na pagkain dahil wala nga pala akong dalang Tupperware. Alam nyo ba, napakamura lang nitong basket na to pero napakatibay. Pagka-uwi namin ay eto, pinakain ko lang si Rom. Anyway, i-share ko na nga rin pala sa inyo yung ilan sa mga clips or behind the scenes ko kapag nagpo-promote nga ako ng product. So pag kailangan ko nga ng mga ganitong white background, itong planggana ng puti lang ang ginagamit ko. At sa tuwing hapon ako nag-film dito habang mainit, mas malinaw at mas maganda talaga yung kuha kapag ganito. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan gumastos ng mahal. Maging creative lang tayo pagdating sa pagpo-promote ng mga videos natin. Sa ilang mga mi, salamat sa panonood. Bye! Hi mga mi! For today's video ay pupunta nga kami sa school ni Naroon para makapagluto para sa feeding nila. Limot nga rin ako at late ko na rin nabasa yung mga chats sa GC. Yan at sobrang tikas pa nga nitong manok. Kaya naman dali-dali kong tinanggal nga sa freezer para maibatad to. Walang freezer sa daycare center namin kaya anong nangyayari kapag mga ganitong feeding, yung mga ganitong manok at baboy ay pinahabilin nga sa aming mga nanay. So, may mga nakatoka yan every group. At meron din naman nagvo-volunteer kung kanino ihahabilin nga yung mga ganitong manok. Ang ginawa ko dyan para nga lumambot na tong manok, ay binatad ko nga lang siya dito sa tubig at naglagay ako ng suka. Mas mapapabilis kasi yung pag-process ng pagpapalambot natin dito sa manok kapag nalagay tayo ng suka. Ilang naman yung ilalagay natin at dahil nagmamadali